Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan, subscriber na medyo naniniwala sa atin mga kaibigan. Ito naman ay talagang enjoyment lang, libangan lang sa sarili po. Itong pag-usapan natin, bago tayo tumuloy sa ating topic mga kaibigan, mag-shoutout muna tayo kay Uyong Pelicano, San Mateo, Rizal, Arayat, Gapan, Bacolod City, Pitts, Masbate, Bini, Lapitan, Riyadh, Saudi, taga Cebu po. Yun lang. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong namang pag-usapan natin po ay itong tungkol lang sa yung mga kinakain ng stag mga kaibigan at pullet na ginagamit sa breeding. Kasi itong mga comment mga kaibigan, nakita ko doon na, boss, ano bang pinakain mo sa yung inahin po, yung pullet? Kasi mga kaibigan, sa akin naman, minsan di ako maka-reply. Ngayon ko lang nakita mga kaibigan na itong unahin natin, itong pagkain ng stag. Alam naman natin mga kaibigan na pag alaga tayo ng mga manok, ay sa una nun ay kung sisiw pa, bigyan talaga natin ng booster. Depende na lang sa inyo mga kaibigan kung anong brand yun. Kasi tayo naman dito ay hindi nag-endorso ng mga produkto po. Sa atin lang sinasabi lang natin kung ano yung nag-fit sa ating mga manok po. Katulad ng yung booster. Kayo nang bahala sa anong brand ang gamitin niyo po. Tapos alam naman natin pagdating ng isang buwan, i-change natin yun through to stag developer. Stag developer, marami dyan. Sa inyo lang kung anong product, anong kumpanya ang gamitin nyo. Stag developer. At saka pagdating ng hanggang 4 to 5 months, sa akin mga kaibigan, inirton na po. Kasi yung 5 months mga kaibigan, napaka na yun, inirton. Kung hindi man inirton, inirmax. Yung mga pagkain na yun, hindi naman kailangan pang nag-commercial ka kasi lahat naman, yun talaga ang mga ginagamit mo, yun ang mga binibili, yun ang mga binibigay sa kanilang mga stag mga kaibigan. Kung tayo na may nagpapakasta sa ating mga manok, pwede na yun, yung stag, yung inirton o inirmax, pwede na yun. Pwede naman kung gusto mo talaga na malakas yung manok mo, magkasta. Pero sa akin, kaibigan, pag nagbigay ka lang ng inject, yung sa tubig nila, bigay ka ng mga, doon mga kaibigan, yung mga powder na vitamins po, lalo na ngayon mainit, kailangan natin ng yung sa gupahan mga kaibigan na yung yelo. Ayun lang naman ang ibigay natin kung magpakasta tayo. Pero kung gusto kang lumakas talaga, mag-soak ka ng mga grains, haluan mo ng yung mga platinum ba, tapos lagyan mo ng mga powder kung gusto mong lumakas talaga yung stag mo. Sa akin mga kaibigan, okay na yung inirton o inirmax man. Kasi pag nagbigay ka ng mga injectables o mga tablets man, ay talagang okay na yun. Pero itong sa mga babae naman mga kaibigan, sabi kasi sa comment na, boss, siyempre, tayo naman ay, hindi naman natin pwede hindi sagutin yung mga kaibigan natin. Sa akin naman kaibigan, ang binigay ko po ay itong Integra 4. Pag minsan, pag walang stock mga kaibigan, yung isa, yung pwede naman itong GMP4 mga kaibigan, at saka, pinaka-the best, yung Successor. Yun, po sa akin mga kaibigan, yung Integra 4 po. Hindi naman tayo nag-endorso nito, pero yun naman talaga ang ginagamit natin mga kaibigan. Mayroon namang marami dyan kaibigan, pero mas maganda talaga magbigay ka sa mga pullet mo o sa mga hen mo na pang breeding talaga para kasi inistadihan din nila yun mga kaibigan Talagang ginawan din nila ng paraan yun para mag-fit talaga sa mga inahin po na madali silang mangitlog. At saka yung inahin mga kaibigan, kung gagamit tayo dyan, mga pullet,
idaan naman natin yan sa ating tinatawag na priming po. Bigyan natin ng EDA, purga, ligo, yun lang. Napakasimple, turukan mo ng isang turok 0.5 lang hanggang sa ano na, mangitlog na sila mga kaibigan. Yun lang naman, pinakasimple po, yung bigyan natin sila ng pellets talaga. Tapang ano talaga, pang-breeding talaga mga kaibigan. Kasi pwede namang magbigay tayo ng ano mga kaibigan sa breeding ng yung tinatawag na Integra 3, Integra 3000. Pero sa atin, yung mag-feed talaga, kung nag-breed ka, yung Integra 4, kung ano, GMP 4, ganun. Pero sa akin, depende lang doon, mga kaibigan. Pero yun na yun, yung mga pang-breeding talaga. Saksiso, napakaganda nun. Saka, bigyan ng mga egg 1,000, yung mga ganyan ba mga kaibigan, para maganda din ang pangingitlog na, maganda yung i-priming yung mga inain natin, kaibigan, yung mga pulit. Kasi maganda ang resulta ng mga itlog po, malalaki, isakto sa laki mga kaibigan, at saka yung inahin mo, hindi masyado malaspag po. Nabigyan mo ng mga vitamins, hindi po. Kahit nandyan lang yan sa kulungan mga kaibigan, pero pag Saturday, Sunday na hindi mo pinapakasan, painitan mo naman ng mga sa 9 o'clock in the morning, painitan mo, ganon. Para medyo healthy din. Pero itong mga stag, ilang beses pa itong sinasabi mo kaibigan, pero talagang sabihin pa rin natin para naman sa mga baguhan natin mga kaibigan po na wag sagaling sila sa booster, stag developer hanggang inirto na sila. Talagang kung gamitin mo siyang broodcock o broodstag ba, ay gamitan mo siya ng injectable katulad nung sa B22 mga kaibigan na injectable at saka bigyan mo siya ng ginseng. Yung ginseng mga kaibigan sa B22 po, napakaganda mga kaibigan. Ito naman sa atin ay medyo nasubukan na natin yun. Kasi mayroon naman ako dyan. Injectable at saka yung ginseng. Maganda pares po. Talagang pagkasta yung manok mo. Hindi talagang makita mong ano siya, hype, may hype na pagkasta po. Para rin ininjikan siya ng testosterone mga kaibigan, mga injectable po. Pero okay na yung B22 mga kaibigan, napakaganda po, napaka-healthy ng mga manok. B22 at saka bigyan mo sila ng ginseng kaibigan na B22 ginseng capsule mga kaibigan, napakaganda po. Ito naman sa atin mga kaibigan, hindi naman tayo nag-endorso nito, talagang ginagamit din natin. Lalo na binigyan din tayo ng Billman Laboratories po. Maraming salamat po. At saka tayo naman ay hanggang sa dulo, hanggang saan tayo pa mabuhay mga kaibigan, talagang tayo, saliksik tayo kung ano ang mga dapat gawin natin sa ating mga manuka na talagang medyo masigla at healthy ang ating mga manok po. Kaya yun naman mga kaibigan ay talaga namang hindi natin yan ibaliwala lang kasi itong mag-alaga tayo ng mga sisiw, mga manok, kondisyon tayo. Sa umpisa parang ganado tayo tapos mawalan ka ng gana. Yun ang mabigat doon mga kaibigan na mawala yung lahat na pinaghirapan mo sa isang medyo tinatamad ka po. Kaya sa akin talagang itutukan ko po kahit medyo matamlay tayo. Kung anong dapat gawin sa manukan mo, huwag mong ano lang yung mga kaibigan na mamaya na talagang tutukan mo po. Sayang yung pira mga kaibigan na nakalaan dyan. Ay biniwala mo sa ilang minuto. Tapos yun lang dahilan mga kaibigan, magkasakit yung mga manok mo. Mawala lahat yung pagod mo po. Ay talagang walang kang matanggap na mga kaibigan, wala kang maani po. Kaya yun lang mga kaibigan, itong pinag-usapan natin ay talagang enjoyment, educational about sa pag-alaga, pagkondisyon ng ating mga manok through our experience mga kaibigan. Yun lang po. Magandang umaga sa ating lahat po.